Sa pangmalakasan na tayo kaagad. Tinagurian nitong last of the last frontier. Ang perfect island of our dreams, ang Balabac Islands. May clear, turquoise, blue water. Pinong white sand. At dinig na dinig ang natural na tunog ng kalikasan. Konti pa lang ang nakakapunta dito. Dulong parte na kasi ito sa mapa ng Pilipinas, Viajeros. At mas malapit pa ito sa bansang Malaysia kaysa sa capital city ng Palawan na Puerto Princesa. Ang sasadyain natin ngayon, talaga namang laban na laban sa paputian. Ito lang naman ang may longest and softest white sand beach sa parting ito ng Palawan, ang Punta Sebaring. Abuti ng halos 2 oras ang biyahe sa bangka. Kaya, ang mabuti pa, tiyabog muna tayo. Biyahero tip, magpahid din muna ng insect repellent dahil maraming mga niknik sa isla. Ito yung mga malilit na kulisap na parang lamok na matindi kung kumagat. Kapag nakagat kayo, nako, angkatin yan, biyaheros. Ang the best repellent daw para sa mga lokal. Abay, hindi chemical. Walang iba kundi virgin coconut oil. Kung ganito kaganda ang ating destinasyon, talaga namang worth it ang biyahe. Kahit #NoFilter, sobrang ganda ng islang ito. Ang amin namang no-filter tip, magdala ng cash, biheros, dahil walang ATM dito sa isla. Good morning. Just want to let you guys know kung gusto yung experience ko dito. Sleeping. Walang electric fan, walang aircon. Very simple type of lodging. Kama, okay. Tapos nun meron lang mosquito net, no, dahil nga depende sa oras pero nagkakaroon ng mga lamok. But anyway, everything was okay. Slept like a baby. Alright, let's maximize this trip. Let's go. Para masulit ang biyahe natin dito, mag-island hopping tayo. Meron lang naman silang more than 30 islands to choose from. At depende sa alon, nasa 1 hanggang 2 oras ang boat ride para makarating sa mga isla. Dito muna tayo sa isla na medyo kikay. Ang buhangin kasi may pagka-pink kung titingnan sa malapitan. Ito ang isla ng Batawan. Dito naman sa Patonggong Island, pwedeng mag-overnight. Privately owned ang isla kaya may entrance fee at rental na kailangan bayaran. Yung local name talaga nito is Patonggong. Kung sa salitang Tagalog po, nakatuwad po siya. Para mas maging meaningful ang pagbisita natin dito sa Balabac Islands, syempre, makikibonding tayo kasama mga lokal. Hello po, kumusta po? Ang aming napag-alaman, ang 1 milyon, kaya raw makuha ng mga lokal kada buwan. As in, 1 milyong kilo ng seaweeds! Tagal na ho kayong kumukuha ng seaweed. Tagal na rin po, sir. Ned, gano'ng kadami po yung kinukuha niyo? Di ba, Ned, kinukuha... Tinatanim po, sir. Tinatanim niyan. Malapit po. Malapit lang po dito. Dito po sa likod po. Sa likod. Ito ang kabuhayan ng mga lokal sa isla. Ginagamit ang seaweed bilang raw materials ng iba't ibang produkto. Tulad ng mga shampoo, sabon, iba't ibang pagkain tulad ng gelatin, mga gamot at iba pa. Okay, tapos paano po yung proseso? Alam ko, pagkatanim nyo, antay lang kayo ng ilang months lang po? 20 days. 20 days lang. Siguro na po, sir. Okay. Cutting. Tapos after i-dry nyo, kailangan. Opo. Yun. Ito lang kasi magandang anak buhay po, sir.
Oo. Nakakailang kilo kayo kada araw po ba? Kada buwan? Ay, kada linggo? Kada harvest po yun, sir. O kada harvest? So, depende po kung ano yung maka 100. Sinit tayo yung harvest. Magbabaya sa mga 400, 300 kilos. Dito naman ang kanilang seaweed farm, Viajeros. Ang ganda, no? Espesyal daw ang seaweed na naaani rito dahil sa linis ng kanilang karagatan. Hindi rin sila masyadong nagagambala ng mga bagyo. Kaya naman ang 1,000,000 kilo ng seaweeds? Oh, so easy! Sa sobrang espesyal ng isla ng Balabac, nabighanan nito ang mga sinaunang tao na mula pa sa isla ng Borneo. At hanggang ngayon, naninirahan pa rin dito ang mga ninuno nila na mga katutubong mulbog. Ang sinaunang pagkain ng mga sinaunang tao sa Palawan, matitikman pa rin dito hanggang ngayon. Ito ang dya at pinyaram. Mga karaniwang pagkain ng mga mulbog na makikita rin sa ibang lugar tulad ng Sulu, Tawi-Tawi, Borneo, Malaysia at iba pa. Kung hindi ko nakita yung finished product, hindi ko maintindihan yung ginagawa nyo, Nay. Pero nakita ko yung finished product at parang sinulid po yung mga nagiging itsura niya. So, kailangan nyo gawin yan. So, ano to? Parang nyog, tas binutasan nyo. Ang tagal nyo na pong ginagawa. Ang tagal. Wala kung natutuwa ko yung sa nanay. Ano po ingredients yan? Wala po, asipan lang po bago sa isip. Bigas po, galapungin. So bigas, asukal, yun lang po. Po, sir. Tubig. Cake po. Kailangan po, sir, bukukin mo. Kailangan mo pukpukin. Kasi hindi rin po siya basta-basta maglabas. Kailangan malablaw. Bago ilalagay po gano'n. Ayun. Hindi ba pwedeng? Gano'n na po yun. Pwede ko ba bang tikman yung... Ito po ba? Ito po. Ito? It's Kahit saan. Sobrang tamis. Hanap mo malutong. Pwede mo halo sa ice cream. Champurado. Dito naman tayo sa pinyaram. Nyarap ba yan? Pinyaram. Opo. Ano po ang ingredients ng pinyaram? Rice flour po siya. Rice flour, Asukal, sukal, tubig, or gata. madaming mantika, saka maglalagay kayo ng parang butter. Yun na yun. Tapos yun na yun. Na ito na po ang tunis. Mabilis na po siya manuto, no? Parang ito 100 or 200 years old na itong kawali nyo, no? Malamang ganun na po. Kasi kawali pa po yan ng mga ninuno namin. Yun. Mana. Pwede ko bang tikman yan? Oo. Pancake. Pancake. No. Oh, basta Christian, pancake. Pancake na mas konti yung mga ingredients na simple, mas tipid. Pero kung minsan mas masarap yung simple. Lalo na kapag bagong luto. Opo.